Good morning mula po dito sa Pilipinas. Live tayong napapanood ngayon sa ating social media accounts sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at Good Morning Kuya. At salamat po sa Panginoon muli sa isang mabuting pagkakataon tayo ay magkasalo-salo. Start your day right, start your week right. Umpisahan po natin ang ating araw sa pamamagitan ng isang taimtim na panalangin at pagtatagubilin upang tayo po ay patnubayan sa ating mga paggawa. Good morning po mula sa Pilipinas. It's time to rise and shine. Ngayong araw po na ito, makakasama natin ang ilan po sa ating mga kapatid sa San Mateo Rizal Chapter upang tayo po ay tulong-tulong pa rin na umabot sa ating mga kapwa-tao. Kasama po ang members ng Church of God International o ang MCGI sa patuloy po naman natin po na pagsisikap na sa isang maliit na paraan ay maging kasangkapan ng Panginoon, maihatid ang kaniyang kabutihan sa ating mga kapwa-taong nangangailangan. At naroon po ang ating representative diyan po sa San Mateo Rizal, si Brother Tochi Mariano. Brother Tochi, good morning. Rise and shine. Good morning po, Kuya, at sa lahat mga taga-subaybay po sa programang ito. Salamat po sa Panginoon sa panibagong Lunes na ito. Kasama po natin ngayon ang MCGI sa Chapter. Back to you, Kuya. Maraming salamat, Brother Tochi Mariano, at sa lahat po ng mga nariyan ngayon sa San Mateo Rizal. Ilan po sa ating mga kapatid dyan sa Rizal Chapter. Salamat po sa inyong participation. Pagpalain kayo ng Panginoon at manatili po tayo na nakikipagkaisa upang ang atin pong mga kapwa-tao ay sama-sama nating maabot sa anumang paraang ipinahihintulot ng Panginoon. Maging kasangkapan po tayo na sila po ay matulungan. At sa inyo pong lahat dyan sa San Mateo, kung kami po ay mayroong munting magagawa, pagdamutan po ninyo ang aming munting makakayanan, sama-sama po ang MCGI sa pagtulong sa ating mga kapwa-tao sa iba't ibang mga kaparaanan. Pagpalain kayo ng Panginoon mga kapatid at babalikan po namin kayo in a little while. Samantala habang kayo po ay naghahanda ngayon sa inyo pong pagpasok sa eskwela o yung mga papasok ng opisina, meron po namang isang masarap na almusal na ituturo sa inyo ang ating mga kasama. Itong tinatawag nila na cheesy breakfast quesadilla. Panoorin po ninyo sa ating Cook It Right. Naubusan na ba kayo ng breakfast idea para sa inyong mga chikiting? Huwag mag-alala dahil may perfect back-to-school dish para sa abalang umaga. Good morning, Kuya Rise and Shine, mga kasambahay. Angkol, ano ba ang lulutuin natin ngayon? Ang lulutuin natin ngayon ay one of the special dish ng mga Mexicans at perfect dish upang simula ng ating umaga. Wow, specialty na pagkain pala. Ano ba yan, Angkol? Ito ay ang cheesy breakfast quesadilla. Huwag na tayong magpatumpik-tumpik pa, Angkol. Simulan na natin. Excited ka naman masyado? Tara, magluto na ta! Let's cook it right! Ingredients: melted butter, 4 slices bacon, 2 slices ham, 1 egg, salt, pepper, flour tortilla, half cup shredded cheddar, mozzarella, and Parmesan cheese. Sa mainit na skillet ay lutuin ang slices of bacon hanggang sa maging crispy. Isunod naman ang slices of ham. Lutuin ito saglit, saka iset aside. Huwag isama ang mantika na lumabas sa bacon upang hindi masyadong oily ang ham and bacon. Combine ang shredded cheddar, mozzarella at Parmesan cheese. Sa isang mixing bowl ay batihin ang itlog. Season it with salt and pepper. And mix cheese,
Sa mainit na skillet ay ibuhos ang beaten egg hanggang sa medyo maluto. Kapag medyo malapit na maluto, ay lagyan ng flour tortilla at pahiran ng butter at baliktarin. Pagkatapos baliktarin ay spread ang natitirang shredded mixed cheese at ilagay ang slices of cooked bacon and ham. Lutuin for 2 minutes over medium heat o hanggang mag-light brown ang tortilla. Ayan, luto na yung ating cheesy breakfast quesadilla. Yes, at ang dish na ito is a great source of protein and essential amino acids that our body needs to build muscles and stay healthy. At ang cheese din ay good source of calcium. For strong bones and teeth. Tara, kain tayo! Huwag natin kakalimutan na bago kumain, manalangin. Meron pong mga hayop na mapagkalinga gaya ng mga tao. Ano-anong mga hayop ba yan? Panoorin po ninyo sa ating Wonders of Creation. Ika nga nila, a mother's love is one of the best gifts that life has to offer. Alam niyo ba na hindi lang human mothers ang mapagkalinga, kundi pati na rin ang mga iba't ibang non-human animals? Orangutans, bears, elephants, penguins, dolphins, ilan lang ang mga ito sa mga mapagkalingang animal moms. Mula sa pagpapakain, pagbibigay proteksyon, at pagpapalaki ng kanilang mga anak, tunay na wonderful ang mga animal moms na ito. Ang mama orangutans ang nagpapalaki ng kanilang mga babies. Sa loob ng 1 hanggang 2 taon, kinakarga ng mga mama orangutans ang kanilang babies at habang tumatanda ang mga ito, tinuturuan ng mama orangutan ang kanilang babies kung saan makakahanap ng pagkain, paano gumawa ng nest, at iba pang paraan para sa kanilang survival. Gayon din ang maternal duties ng mga mama bears, mama elephants, mama penguins at mama dolphins. Ngunit hindi lang limited sa pagpapakain at pagtuturo ang tungkulin ng mga mama animals ng mga ito. Bagamat sila ay scientifically considered physically weaker compared sa mga male animals, nagkakaroon ng kakaibang lakas ang mga mama animals sa tuwing nanganganib ang kanilang mga anak. Katunayan nito ay ang pagiging protective ng mga mama elephants, mama bears, mama giraffes at maging mama octopuses kapag nahaharap sa mga predators ang kanilang mga anak. Tunay na wonderful ang pagkalinga ng mga wonderful creatures na ito. Ang pagiging mapagkalinga ay hindi lang nakikita sa mga tao, kundi maging sa mga non-human animals. Kung napabilib ka sa katangian na ito ng mga nilikha, isa ito sa reflection na mapagkalinga rin ang lumikha. Muli, napatunayan ng mga wonders of creation ang greatness ng nag-iisang wonderful creator. Bakit ba mahalaga na magpigil naman tayo ng ating mga dila sa masama? Alam nyo kung minsan, yan po ay isang bagay na sabi nga, yung mga hayop na papaamo ng tao. Pero sabi, yung dila, maliit lang yan. Sabi dun sa Santiago 3:7, ang bawat uri ng mga hayop at mga ibon, ng mga nagsisiusad at mga bagay sa dagat, pinaamo na paaamo ng tao. Datapwat ang dila ay hindi na paaamo ng sino mang tao, isang masamang hindi nagpapahinga na puno ng lasong nakamamatay. Kaya po, dapat talaga yan ay
matutunan nating pigilin sa pamamagitan din ng mga salita ng Diyos, na makakapagpabuti doon sa dila natin. Pero ba't mga mahalaga tayo magpigil ng dila natin sa masama? Ano bang mabuti ang mapapakinabang natin kung ito ay ating gagawin? Panoorin niyo po sa ating Now You Know. Sakit mo namang magsalita. Madalas nating naririnig ito, pero bakit nga ba mahalaga na magpigil ng dila mula sa pagsasalita ng masama o ng nakakasakit? Sa isang pag-aaral na tinawag na Hurtful Words, ang sakit na dulot ng verbal abuse o ang pagsasalita ng masama o masasakit na salita ay inihalin tulad sa sakit na dulot ng pisikal na pananakit. Sa iba pang mga pag-aaral, natuklasan na ang pagpili ng salita at ang paraan ng paggamit ng mga salita ay nakakaapekto sa utak ng tao. Naobserbahan na ang mga tao na may sakit at nakakarinig ng mga salita na patungkol sa pain o sakit ay lumalala ang nararamdamang sakit o intensity ng pain. Pero hindi lamang sa nakakarinig may epekto ang masasakit o masamang salita dahil ayon naman sa pag-aaral na inilathala sa scientific reports, ang nagsasalita ng negatibong salita ay may pagbabago sa utak dahil sinisira nito ang kakayahan ng utak na maunawaan ang sakit na nararamdaman o pinagdadaanan ng ibang tao. Kaya mahalaga na pigilin ang ating dila sa pagsasalita ng masama o ng maaaring makasakit sa iba. Dahil sa huli, ayon nga sa isang kasabihan, a word spoken is past recalling, o sa madaling sabi, ang salitang ating sinabi ay hindi na natin mababawi. Now you know! At kagaya po ng ating binabanggit kanina, alam nyo, nagkalat ngayon yung tinatawag na mga social media influencer. Hindi po maikakaila na talagang may nai-impluwensyahan naman. Kaya lang, meron po nakaka-impluwensya ng mga bagay na hindi naman maganda. No? Merong nai-impluwensyahan din doon talaga sa mga hindi maganda. Kaya ang dapat siguro na pagtuunan natin ng pansin ngayon bilang mga influencer, tawag nila, nasa social media man o sa iba't ibang mga plataforma na ngayon ay ginagamit. Siguro mas maganda kung matutunan natin paano ba tayo maging isang mabuting influencer. Maging social media man yan o kung ano man mga plataforma o maging sa atin pong talagang personal na pakikipamuhay o pakikipagkapwa-tao. Paano ba tayo magiging mabuting influencer? But this time, tingnan natin paano ba maging mabuting social media influencer. Panoorin niyo po sa ating You Can Do It. Ka bang mag-Instagram, Facebook o TikTok? Sa panahon ngayon, iilan lang ang hindi gumagamit ng social media. Dahil maging bata o matanda man, nahuhumaling sa paggamit nito. Ang iba ay ginagamit ito para maging updated sa mga nangyayari. At ang iba naman ay ginagamit ito para maging isang influencer. Ano ba ang influencer? An influencer, also referred to as a social media influencer, is someone who leverages social media channels to influence followers' buying decisions. Pero bago ka magplano na maging isang influencer, dapat alamin muna natin kung ano ang mga tips para maging isang good influencer. Consistency is key. Palaging mag-update ng iyong mga pinopost para hindi ka mawalan ng mga audiences o followers. Engage with your audience. Magkaroon lagi ng interaction sa iyong mga followers, kagaya ng pagre-reply sa mga comments or direct messages. Be authentic. Ang isa sa pinaka-importante ay ang maging totoo, lalo na sa iyong mga taga-subaybay. Mag-share ng iyong mga experiences,
ideas, or opinions. Handle criticism gracefully. Hindi lahat ay aayon sa iyong gusto o opinyon. Mayroong iba na pupuna sa iyo pero dapat i-handle mo ito in a graceful way. Learn and improve. Lagi nating i-improve ang ating sarili. Huwag lang tayo mag-stock up sa ating mga nalalaman. Kailangan din natin matuto sa ibang paraan upang ma-share din natin ito sa ating mga taga-subaybay. Tandaan natin, becoming a good influencer is a journey and success doesn't happen overnight. Focus on creating meaningful connections with your audience and providing value. And over time, you can build a strong and loyal following. You can do it! Sa pagkakataon pong ito, balikan na natin ang atin pong mga kapatid sa Members Church of God International o ang MCGI dyan po sa lugar ng San Mateo. At atin na pong alamin kung sino po sa ating mga kababayan ang atin namang sama-samang tutulungan. Naroon po ang ating representative, si Sister Jenica Cruz. Sister Jenica, good morning once again. Rise and shine. Good morning, Kuya. Rise and shine. At nandito nga po tayo ngayon sa Patiis Elementary School dito sa San Mateo, Rizal. At dito nga po, Kuya, sa Patiis Elementary School ay mayroong 600 na mga estudyante. At bunga nga po na bago nga lamang po itong paaralan ay may mga kaunting kakulangan na hinihiling ng ina ng paaralan. At isa na nga po dito, Kuya, hindi po maiwasan na ang mga bata pagka minsan na naglalaro ay nagkakaroon po ng pagdumi ng kanilang kamay. Kaya nga po, Kuya, sa araw na ito, ang isa sa mga kahilingan nga po ng ina ng paaralan ay magkaroon nga po ng karagdagan na hand washing area. At ngayong araw na ito, Kuya, ipagkakaloob na po ng MCGI ang ating hand washing area po. Ayan. At ngayong araw nga po na ito, Kuya, ay makakasama nga po din natin ngayon ang principal ng elementary school ng Patiis dito po sa San Mateo. At kasama po nga po natin ngayon si Ma'am Florian. Okay. Ma'am, dito po sa ating ipinagkaloob po ng MCGI sa awa tulong po ng Diyos, gaano po ito na masasabi magagamit po ng mga estudyante po natin dito po sa Patiis? Ang hand washing facility po na ito ay makakatulong sa 684 na bata ng Patiis Elementary School to maintain cleanliness and orderliness ng kanilang health. Siyempre po sa DepEd, under sa aming wash in school program, ito po ay sinusulong ang kalinisan sa bawat mag-aaral. At dito nga po na ipagkaloob na po natin yung ating mismong karagdagan na hand washing area po dito. Bukod po dito, ma'am, ay meron din po tayong mga magulang na masasabi din po natin na, Kuya, nakakakulangan nga din po pagdating sa financial. At bukod doon, sa pamamagitan po sa awa tulong ng Diyos ng MCGI, ay ipagkakaloob din po natin sa mga magulang ang mga retaso na para pong gawin po sa livelihood upang karagdagan naman po na maging pang financial po niya. Ito po, ma'am. Apo. Ang livelihood program po ng mga retaso na ibibigay ng MCGI ay magiging simula po upang magkaroon ng small business ng aming mga magulang. At the same time po, habang nagbabantay sila sa kanilang mga anak, dito sa may nagiging productive po sila sa pamamagitan ng paggawa ng mga pasilidad. Ayun po. Ma'am, meron pa po ba kayong gustong sabihin sa ating mga kapatid o MCGI chapter po dito sa San Mateo? Siyempre po, napakaswerte po ng paaralang elementarya ng Patiis at napili po ng MCGI na tulungan. So, 10 po ng aming mga mag-aaral, magulang at mga guro ng paaralang elementarya ng Patiis, lubos na pasasalamat po sa hand washing facility at syempre po sa tulong sa mga mag-aaral at sa amin po mga magulang. Maraming salamat po.
Ayan, salamat po sa Diyos. At bukod nga po doon, Kuya, sa awat tulong po ng Panginoon, bukod po sa ating hand washing area na pinagkaloob nga po at sa livelihood, meron din po tayong program para po sa mga estudyante ngayong araw at libreng gupit para naman po sa kalalakihan. Ayan po. At yun nga po, bukod po doon, meron din po tayong free store na ipagkakaloob din po ilang mga nanay para sa karagdagan na din po ng mga pangangailangan. Sige po Kuya, bago po namin balik po sa inyo ay ibabati lamang po ang mga kapatid natin sa San Mateo MCGI Chapter. Sige po. Back to you po, Kuya! Maraming salamat, Sister Jenica Cruz, dyan po sa San Mateo, Rizal. At sa lahat po ng ating mga kapatid dyan po sa MCGI Rizal Chapter, salamat po sa Panginoon sa inyong partisipasyon. Pagpalain kayo ng Diyos, mga kapatid. At mahal namin kayo. Sana po ay magpatuloy kayong masigla sa inyo pong pakikipagkaisa na tumulong tayo sa ating mga kapwa na nangangailangan. Anumang paraan, maaari po tayo na maging maliit na kasangkapan ng Diyos upang gumawa ng kabutihan sa kanila. Salamat po sa mga taga San Mateo Rizal sa pagpapaunlak naman sa amin at kung meron po kaming higit pang magagawa sa anumang paraan kami po ay makakatulong. Bukas po ang MCGI, anuman po ang inyong wika, lahi, relihiyon, ang inyo pong kulay. Kung kami po ay mayroong maipagsisilbi sa tulong at awa po ng Panginoon, ay kasama po ninyo ang MCGI sa anumang bagay na mabuti. Tunghayan naman natin sa pagkakataong ito ang kwento ng isa nating kababayan na matapos na tinaningan ng doktor ng 12 years ago, nakalipas na po ang 12 taon, pero nananatili pa rin siyang punong-puno ng pag-asa at kasiyahan sa kanyang puso sa awa at tulong ng Panginoon. Kahit mahirap, huwag susuko. Laban lang. Ako po si Ning Tayag na nakatira sa Dasmariñas City, Cavite. Ako po ay 63 years old. Bilang working mom, busy ako sa work. More on nakaupo lang ako maghapon sa opisina. Parang naging idle ang katawan ko. Nagiging active lang ako pagka nagtatrabaho sa bahay. Noong umpisa, nagkaroon ako ng pananakit ng balakang. Tapos, naging constant na yon. Halos paulit-ulit lang na ganon. And then, later on, na-detect na mayroon akong bato sa bato. Kinailangan na mabigat ang treatment dahil medyo malaki na at nagkataon na 2 bato ko na ang apektado. Na-shockwave na ako. Na-opera na rin ng bilateral, meaning na binuksan pareho para tanggalin yung bato sa loob ng bato. Tapos, bumabalik-balik pa rin siya. Nung magpa-check up ako, sinabi sa akin na kailangan ko daw magpatingin sa nephrologist. Doon ko nalaman na nasa stage 3 na pala ako ng CKD ko. So, lagi naman ako natitreat. May periodic check-up ako and so on. Every time na nagpapa-check up ako, pinapalitan ng antibiotics ko hanggang dumating dun sa point na wala nang antibiotics na tumatalab sa akin orally. So, kinakailangan ma-confine pa ako para lang mabigyan ako ng antibiotics na pinadadaan through IV or sa dextrose na isinasaksak direct sa akin. Nilagyan na ako ng double J stent. Yun ang nagiging cause kung bakit ako nagkakaroon ng infection at na naging untreatable na. Ang inano nilang paraan nun is tanggalin na mismo ang kidney ko. Pag tinanggal yon, may kapalit, lalo nang hihina ang katawan ko. So, yung huling doktor na pinagpatinginan ko noon, doon niya na sinabing wala nang mahusay na doktor sa kaso ko.
Kasi nga, kumbaga, ganun at ganun din ang mangyayari sa akin. Sa isang taong makakarinig na parang wala ka ng pag-asa, yung bang parang hihintayin mo na lang yung madialysis ka. So, yun nga, ang una kong naisip noon, bigay siguro sa akin ng Diyos ito, pero hindi humina ang loob ko. Medyo mabigat para sa amin, kaya san-san din kami lumalapit noon para masolusyonan ba ang kalagayan ko. Kumuha na ako noon ng plan ko para sa memorial ko. Iniready ko na ang sarili ko. Pero ako naman, ang dalangin ko naman noon sa Diyos, hindi ko naman nahinihiling na gumaling ako. Kasi kung nandito na yun, nandito na eh. Ang dalangin ko na lang na sana, kung halimbawang mawala man ako, huwag mapabayaan ang mga anak ko. At matulungan ako sa kung ano man yung pagdadaanan ko. Ang pag-asa ko na lang ang Diyos pa rin na nagbibigay ng buhay at awa sa ating lahat. Hanggang sa yung pinakahuli na doktor na ako ay inadvisean na mag-undergo ako ng endopilotomy. At bago yung operasyon na yon, nanalangin na ako na bahala na ang Diyos. Kung ano man ang kaloob, tatanggapin. Awat tulong naman, yun ang naging last operation ko. At magmula noon, although meron periodic check-ups pa rin ako ngayon, siguro may pain ako pero naging mataas ang tolerance ko sa pain, kaya parang baliwala na lang. Doon ako nag-decide noon na mag-indulge sa mga activities noon sa church. Yun ang parang lalong nagpalakas ng loob ko. Yung bang naisip ko na siguro kung hindi man ako magtatagal, yung natitira kong buhay, maialay ko sa Diyos. Nakalimutan ko na may sakit ako. Tapos nag-change ako ng diet. I went on an exercise, tapos iniwasan na yung mga red meat and more on fruits and vegetables ang kinakain ko. Hindi ko ina-expect na magmula nung sinabi sa akin ng doktor na wala nang magaling na doktor sa kaso ko, which is 12 years ago. Sobrang haba na ng panahon na yun na ibinigay sa akin ng Diyos. Kaya gano'n na lang ang pagpapasalamat ko sa Diyos. Sa mga nakakaranas ng kagaya ng karamdaman ko, mas mahigit ang magagawa ng Diyos sa magagawa ng mga doktor. Dapat lagi tayong umasa, higit na makapagpapagaling sa atin ng Diyos. At kahit mahirap, huwag susuko, laban lang. Sa atin naman pong viewpoint, muli tayo nagtanong sa ating mga kababayan tungkol sa isang issue. Ano ba sa tingin mo ang magandang paraan para maiwasan ang road rage? Kasi ngayon nakita nyo na po yan. Nag-iisip na din po sila ng maaaring batas na gawin para po dito sa ngayon ay nagiging sa bagay noon pa man. Kaya lang mas naha-highlight ngayon dahil nga po sa paglaganap nitong mga social media at iba-ibang mga plataforma na mas madaling na ipapakita yung mga nasilip nilang pangyayari. Lalo pa at ngayon ang bawat cellphone ay meron ng sarili niyang camera. Kaya madali nila na nai-upload. Pero pakinggan po natin ang sinasabi ng ating mga kababayan para makaiwas tayo dyan. At higit sa lahat, ano ba ang maipapayo sa atin ng banal na kasulatan? Paano tayong dapat na makitungo sa ating mga kapwa-tao para tayo po ay makaiwas sa gulo?
Unang-una, ma'am, disiplina at higit sa lahat yung pagiging kalmado mo sa daan. Maging ano lang sila, maging mapagbigay sa kapwa, kumbaga wag silang mainitin ng ulo at yung mga maliliit na bagay wag nilang palakihin. Unang-una, pagbibiyahe dapat hindi mainitin ang ulo. Hindi nakainom, hindi pagod. Dapat laging nasa kondisyon pagbibiyahe. Marami na, yung iba dyan, yung mga nakainom, pag napapara namin. Minsan, pag nakakausap namin sila, bakit ganon? Minsan, family problem, nadadala nila sa kalsada yung problema. Nadadama yung ibang mga motorista. Kaya nagiging cause ng away kalye. Bigayan lang po. Kasi lahat naman po kami gusto namin kumita. Kung sa tingin naman namin na kailangan nila, pagbigyan na lang po namin. Kasi mahirap naman po mapapaway tayo na sa kalsada yung buhay natin. Pag-aaway natin sa kalsada, iwasan na lang natin kasi hindi naman makakabuti sa atin. Pare-parehas lang mga naghahanap buhay. Nakaranas naman po pero ano lang po, pagpapakumbaba, hindi na lang po natin pinapatulan. Baga ano lang, respeto lang sa bawat isa. Katulad niya, may mga pilaan kami, di kami pumipikap kung saan-saan. Kapag pilaan ng iba, sa kanila yung pasero, hindi namin kinukuha para wala kaming kaaway sa kalsada, yun lang. Siguro po, para sa akin po, bilang panda rider, mas okay po siguro yung magbigay na lang ng daan. Halimbawa kung lulusot ka po tapos may nakita kang lulusot din, ibigay mo na lang po yung space para sa kanya. Tsaka kailangan po nating maging mapagpasensya, lalo na po pag may mga sikip na daan na kailangan huwag pong una-unahan, bigay na lang. Kailangan natin kasi magbigayan sa kalsada. Hindi naman natin pwedeng solohin yan or nagmamadalit man tayo, kailangan po may patient pa rin po kapag na-experience ko po yung mga ganun po, una sa lahat kapag wala na lang konfrontasyon, kahit mali po siya, humihingi na lang po ako ng sorry. Alam mo yun, parang hindi na po humaba yung usapan. Pero kapag nagkaroon na po ng bababa na po siya, iwas na lang din po, hingi pa rin tayo ng sorry. Ganun din po, parang paunawaan, pasensyahan na lang din. Para syempre may mga pamilya tayo, hindi natin alam kung sino mga kaharap natin, kung ano yung mga family background po nila, ganun. Baka may pinagdadaanan lang sila, ganun. Kaya umiinit kagad yung ulo. Road rage. Ito ay ang hindi mapigilan na galit na nagre-resulta sa pagiging agresibo at bayolente ng isang driver dahil sa pagkairita sa nagawa ng kapwa driver. Ilan sa mga paraan para maiwasan ito ay ang pagpapaliban ng pagmamaneho kung galit, pagkondisyon sa isip na maging maunawain sa ibang makakasalubong sa daan, at ang paglalaan ng sapat na oras para hindi nagmamadali sa pagmamaneho. Pero ayon sa Biblia, ano nga ba ang paraan para makaiwas sa gulo tulad ng road rage? Kung magawa ba nating magmahal sa kaaway, umibig sa kaaway, idalangin ang kaaway, magpatawad sa kasalanan ng iba, pumayag na lang na para walang guloy maagrabyado ka, at tiisin mo na lang yung kalikuan, tiisin mo na lang na ikaw ay padaya. Ano ba mapapakinabang natin doon? Parang kung titignan mo sa face value, parang lugi ka agad Parang inaabuso ka na, pinagsasamantalahan ka pa. Pero may mapapakinabang ba tayo ron? Basahin natin ang Pilipos, Kapitulo 3, versikulo 7, Sislus. Gayunman, ang mga bagay na sa akin ay pakinabang, ay inari kong kalugihan alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inaari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko, na alang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay, at inari kong suka lamang upang tamuhin ko si Kristo. Ano mapapakinabang mo pagka tila lugi ka, Sislus?
kung tila lugi ka, ang mapapakinabang mo naman si Kristo naman po. Meron pa bang mas mataas na pakinabang doon? Wala po. Sabi ni Pablo ang mga bagay na sa akin sana, pakinabang na, inari ko pang kalugihan. Kuminsan akin na nga Sabi ni Pablo, akin na wala pa. Para ba yung Kawikaan Tagalog, kwarta na, naging bato pa. Bakit? Pakinabang na, nawala pa sa Kapampangan, hindi papayag sa Kapampangan Bakit? Sa Kapampangan, maya pingning na nga tuyo, kaya sula-sula po pugo Sa Kapampangan, yung kawikaan nila, mabuti raw yung inihaw na tuyo kaysa sa lumilipad na pugo. Ang ibig sabihin, hawak mo na yung tuyo, mas mabuti na yung kaysa sa pugo. Di ba? Opo. Ibig sabihin, naninigurado na sila. Tama ba? Opo. Pero yung kay Kristo siguradong kanya na, inari niya pang kalugihan Sabi ni Pablo, alang-alang kay Kristo. Oo nga, at lahat ng mga bagay ay inari kong kalugihan dahil sa dakilang kagalingan ng pagkakilala kay Kristo Jesus na Panginoon ko. Naalang-alang sa Kanya'y tiniis ko ang kalugihan. Paagrabyado ka, padaya ka. Tiniis ko ang kalugihan ng lahat ng mga bagay at inari kong sukal lamang upang tamuhin ko si Kristo. Napakagandang pakinabang nun, kapatid na Luz. Let us read that in English. It says, things that were gained to me, those I counted loss for Christ. Yea, doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ, upang maipagwagi ko si Kristo, that I may win Christ, to win Christ, that I may win Christ. Sa Tagalog, upang tamuhin ko si Kristo. Ibig sabihin nun, mas emphatic yung I may win Christ. Parang isang isang sakripisyo na ang magiging reward mo si Kristo at payag kang malugi ka na sa lahat ng paraan. Ikaw na ang api, ikaw na ang masama, ikaw na ang mali, ikaw na ang walang katwiran, ikaw na ang lahat na sa'yo na lang iatang. Pero okay lang, basta't mapagtagumpayan mo lang na makamit si Kristo. Yun ang pakinabang, mga kapatid. At sa patuloy po nating layunin na maka-impluwensya, makahikayat na maipalaganap natin ang paggawa ng kabutihan at ang pag-ibig sa ating mga kapwa-tao. Muli po tayo ay gumawa ng isang social experiment. Panoorin po ninyo. Pwede po ba makahingi ng tulong? Pwede po makahingi ng kahit kanin lang po, yung bahaw na kanin. Nakita na ko ni estudyante po siya ba? Basin ka nang kailangan dyan kayo niya. Ma-feel po na kay estudyante mo po ba? Basin na po yung times na ka nang kailangan po ikong tabang kayo mo nag untay nga na po ng fans sa tao sa ko ba? Ibalot lang po para kain po sa handa ka nang makabulusan na nadyo Ginoo sa ato ang kain ba naman. Biska unsa na kalisod na mutabang yung Ginoo sa ato nga biska unsa nga paraan gani mukha jud ang Ginoo sa ato. Sa tanan nato baton kay dapat nadyo ang Ginoo sa ato. Salamat po sa Ginoo kanang nagamit ko niya na makatabang sud ka ng tao jud.
Salamat. Salamat po. Salamat ako ng lubos sa Diyos na nakatulong ako sa kapwa-tao ko. Then the moment na pumunta dito yung lalaki, sabi ko sa punso ko, nabigyan mo na. Wala nang alindangan. Tulong ka agad. Nila yung patugpi ka pa. Pag mangyalang tulong, tulungan agad. Kasi kinawaan ka na ng Diyos. Siyempre, in return, you have to reciprocate the feeling that God has given to you. Pag makatulong ka sa iba, siyempre, blessings yun kasi galing kay Lord eh. Then after that, yung tinutulungan mo din, makarealize din sila na tumulong din ako sa iba. Hanggang may buhay. There's no limitation kung magtulong ka. Walang yung iba, tindat patulungan na yan, huwag na, hindi. For as long as kaya ng katawan mo, din tulong. Pwede po humingi ng kahit konting tulong po. Kahit lang po. Pag na po pera, kahit kanin lang po. Kahit yung bahaw na kanin, tapos kahit konting ulam lang po. Pangbaon ko po. Pangbaon ko po sa eskwela. Wag lang po. Dalon. Paglapit niya sa akin, maghingi lang daw siya na ganyan. Bigyan niyo ng kanin at saka ulam at saka bigyan niyo rin ng sabaw siya. Naawa ko sa kanya, ma'am. Tapos, pag magbibigay ako, galing din yun sa aking puso. Pag may humingi dito sa akin, wala, bibigyan ko kagad. Kahit konti lang po. Babayaran ko na lang po kayo kapag magkapera po ako. Ang amahan lang ang bahala sa amin. Basta makakatulong lang kami. Wala kami nagtingin ng kung maalkansi kami, anak, ganyan-ganyan. Tulad niya, nagligutom siya. Tapos hindi mo bibigyan. Makakonsensya tayo niyan kapag may taong nagugutom. May humihingi sa atin, bibigyan natin kagad. Pag gumagawa ka ng mabuti, mabuti rin ang mababalik sa'yo. Kasi ang ama ang may tumitingin sa atin. Salamat po sa Diyos. Pagpalain po kayo. Salamat po sa Diyos. Opo. Salamat po dito. Luoy siya. Luoy. Sakitan ko ba? Kahilak ka nito. Kumain ka na ha. Kay udto na. Sa upo. Wala man siya na ikibalo sa inyo. Sige na, okay ra. At least nga nakatabang ta sa ila. Taga-grasya, nakatabang ta sa isang katao. Paano ka wala kayong pera? Matulong lang yan po. Kung na ako na, mag-utang na lang. Para makain lang din sila. Kumain lang din siya. Kuya, pwede po makahingi ng konting tulong ko kahit makahingi lang po ng konting kanin tsaka konting ulam lang po. Balutin ka lang? Balutin lang po. Ayun, nawa ko sa kanya. Gano'n naman kami talaga dito pag may nanghingi. Pag alam namin na wala talagang kayang pambili, walang pera, binibigyan talaga namin. Bakit ganun kahalaga sa inyo ang pagtulong sa inyo? Iwan ko basta kay talagang gusto ko lang talaga makatulong. Malaga sa akin yun kasi galing din naman ako sa mahirap, mahirap din naman ako. Paano ko, yung anak ko din, ganun din nangangailangan. Saka walang magbigay, kawawa naman. Mura mo? Kahit ano po. Kahit ano lang po.
babayaran ko din po kayo kapag nagkapera po ako. Meron kang maibigay tapos hindi mo binibigyan, kakaawa naman, makukonsensya ka din. Naniniwala ka doon na pag gumawa ka ng mabuti, hindi siya magbubunga ng masama? Yes. Pag gumagawa ka ng maganda, nabubunga rin ng maganda. Tapos, para din sa Panginoon niya. Gusto mo to? Kahit ito lang. Kailangan bukal sa loob, yun. Salamat po sa Diyos. Pagpalain po nawa kayo. Salamat po. Kasi maraming nangangailangan ngayon. Hindi lang yung kanina. Kung kaya lang tumulong, tumulong talaga. Buksan yung puso nila para sa mga nangangailangan. Pwede po pahingi ng tulong kahit konti lang po. Wala man jud ko nag-expect nga na maabot ka blessing sa ako, ma'am. Ang ako lang good nga mapakaon po sila tarong ba para makakuha po sila silang kinabuhi. Tulad may kapatid ako para makita nila nga tumulong din sa iba para papanatili po. Ate, babayaran po kayo. Babayaran ko lang po kayo kapag referral po ako. Salamat po sa Diyos. Pagpalain po nawa kayo. Salamat po nito. Ngayon nagpapasalamat ako ng araw dahil binigyan ako ng Panginoon ng bagong araw para magsimula, para tumulong sa mga kapwa. Ugaliin po nating tumulong kasi hindi naman lahat swerte tulad niya. Kailangan din tumulong para share lang ng blessing po. Sana ma-feel din niyo yung saya na tumulong sa kapwa. Ate, pwede po makahingi ng tulong po. Pagkain. Bayaran ng kanon ha, kay gamay naman among gilong agod. Pagkaroon ng digong sa iyo. Oh, gulay, kaong ka? Okay na po yan po. Ang gulay. Ha? Masaya din. Kasi masaya din, nakatulong ng tao. Ganyan man minsan, pag gipit talaga tayo, ganyan ang natin ba. Sharing is caring. Yun ang pinaka sa Panginoon natin na kailangan magtulungan tayo. Dahil naman isang island at saka isa pa, hindi natin magawa kung wala ang Panginoon. So lahat, natin sa Kanya. So, kung makatulong tayo sa tao, masarap ang pakiramdam natin. Tapos, na rin tayo sa Panginoon. Ate, hindi po makahingi ng pan. Ha? Wala po kasi ako baon eh. Baon. Kulit tayo sa kanan ka. Po? Kulit ka. Ito ka. na-eskwela ka? Po. Saan mo ginakang ganun? Maragi ko mat akong kasing-kasing pagkakita sa iyahang. Kuhan siya sa iyang tiyan. Maka-bless ayo. Maka-proud ko na yung sitwasyon, makaila siya Ginoo. Ikaw makakampit pa siya Ginoo. Nalipay ko nga nakatabang ko mga tao nga nanginahanglan og tabang. Salamat po ha. Salamat po sa Diyos.
Bisan ning ani ra may ganang wala ni ingon nga kanang kaya pero muhatag gyapon ni kung unsay kung din sa mga tao nga kanaang kuan mangayo og tabang hangtod sa katapusan nga mintras kanang buhi pa nay mga tao nga mangayo og tabang dapat gyud nga kanang bisan og dili sila ingon nga mo kuan sa imuha kanang mo mangayo o dapat gyud imo gyung tagaan kinasing-kasing. Sa pagkakataong ito, nag-aanyaya po kami sa inyo. Mayroon po tayong pasisimulan na pag-aaral ng mga doktrina ng ating Panginoong Jesucristo. Ang MCGI po ay nag-aanyaya sa inyo para po sa isang mass indoctrination. Sana po ay mapaunlakan ninyo kami, mapag-aralan po natin ang mga kautusan, doktrina, aral ng ating Panginoong Jesucristo na nakasulat sa banal na kasulatan na atin pong dapat na maging panuntunan at isakabuhayan. At ang Rise and Shine segment po ay every Monday napapanood ninyo dito po sa UNTV sa atin pong segment na ito ng Good Morning Kuya na Rise and Shine. Ayan, samahan niyo po kami at patuloy po sana kayo na umantabay dito. At atin po namang sa tulong ng Panginoon ay ihahatid sa inyo ang mga makabuluhang mga segments dito po sa Good Morning Kuya. Kasama po ang ating Rise and Shine segment. Sa patuloy po naman natin pong serbisyo publiko, ang atin pong serbisyong bayanihan ay mapapanood ninyo Monday to Friday at 4 p.m. Samahan niyo po kami dito po sa atin pong ginagawa po na paglilingkod sa ating mga kapwa-tao. And on that note, minsan pa po kami nagpapasalamat sa Panginoon sa isa pang mabuting pagkakataong kayo po ay aming makasama ngayong umaga. At hindi pa po tapos ang Good Morning Kuya. Samahan po ninyo ang pagpapatuloy ng ating pong palatuntunan hanggang mamaya. Samantala, kami po ay pansamantalang magpapaalam at iiwan namin sa inyo ang isang awiting nagpapaalaala sa atin ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa rendition po ng awiting With You, narito po si Sister Kimberly Enriquez para sa ating On a Good Note. Sa atin po mga kapatid sa MCGI, keep on shining and keep on caring. Maraming salamat po. To God be the glory. Good morning.
the sun that shines so bright.